Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa araw ng February 28, 2026. Sa pagsapit ng petsang ito ng February 28, mararamdaman mo ang isang malakas na agos ng pagbabago na tila humihila sa iyo patungo sa mga makabagong ideya na hindi mo pa kailanman nasubukan sa iyong buong buhay. Ang enerhiya ng mga planeta sa araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pambihirang talas ng isip upang makita ang mga solusyon sa mga problemang matagal nang nagpapagulo sa iyong komunidad o sa iyong sariling pamilya. Gamitin ang pagkakataong ito upang maging boses ng katotohanan at inobasyon dahil ang iyong pananaw ay sadyang kakaiba at may kakayahang magbukas ng mga pinto na nanatiling sarado para sa nakararami. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang araw na ito ay nagdadala ng isang mahalagang sandali kung saan ang iyong pagiging orihinal ay kikilalanin ng mga taong may mataas na katungkulan sa inyong opisina. Huwag kang matakot na ibahagi ang iyong mga mungkahi kahit sa tingin mo ay masyado itong kakaiba para sa tradisyonal na pamamaraan dahil ang mundo ay naghahanap ng mga bagong paraan upang umunlad. Ang iyong masigasig na pagtatrabaho at ang iyong kakayahang makipagtulungan sa mga pangkat na may iba't ibang kasanayan ay magbubunga ng isang tagumpay na maglalagay sa iyo sa sentro ng atensyon at magbibigay sa iyo ng bagong antas ng respeto. Sa usaping pananalapi, ang February 28 ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga nagawang transaksyon nitong mga nakaraang linggo upang masiguro na hindi ka lumalampas sa iyong itinakdang limitasyon. Maaaring may lumitaw na pagkakataon upang mamuhunan sa teknolohiya o sa mga proyektong may kinalaman sa kapakanan ng nakararami, ngunit kailangan mong maging mapanuri sa bawat detalye ng kontrata bago ka maglabas ng pera. Ang pagiging masinop at ang pag-iwas sa mga biglaang gastusin na wala namang malaking pakinabang sa iyong hinaharap ay magsisilbing proteksyon mo upang mapanatili ang katatagan ng iyong kaban sa mga susunod na buwan. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng malayang pagpapahayag kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng isang kapareha na kaya ring tumanggap sa iyong pagiging malaya at kakaiba. Ang pakikipag-usap tungkol sa iyong mga pangarap at ang paghahanap ng mga gawaing magkasama ninyong gagawin na may kinalaman sa sining o agham ay lalong magpapatibay sa inyong ugnayan sa mahabang panahon. Para sa mga naghahanap pa ng katuwang, ang iyong natural na talino at ang iyong pagiging palakaibigan ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahanap ng isang relasyon na hindi nakakasakal at puno ng matalinong talakayan. Ang iyong kalusugan ay nangangailangan ng sapat na atensyon, lalo na sa bahagi ng iyong mga binti at bukong-bukong na maaaring makaramdam ng pagod dahil sa iyong walang humpay na pagkilos at paglalakbay. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na pahinga at pagkain ng mga gulay na mayaman sa bitamina upang mapanatili ang iyong lakas sa gitna ng iyong mga abalang gawain sa labas ng bahay. Ang pagsasagawa ng mga ehersisyo gaya ng paglalakad o paglangoy ay makakatulong upang mailabas ang mga tensyon sa iyong sistema at mapalitan ito ng sariwang enerhiya na magpapatagal sa iyong focus sa bawat hamon na darating. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang leader ng pagbabago ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga kaibigan na nahaharap sa mga lumang paniniwala na hindi na nakakatulong sa kanilang pag-unlad. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng payo tungkol sa kung paano maging mas malikhain sa kanilang sariling buhay, at ang iyong pagiging mahinahon ay magsisilbing inspirasyon sa kanila. Maging mapagmasid sa iyong paligid dahil ang bawat pakikipag-usap ay nagdadala ng bagong aral na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong pakikitungo sa iba't ibang uri ng tao na iyong nakakasalamuha. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng pambihirang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa internet, sining ng teknolohiya, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pananaw sa hinaharap. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa kung ano lamang ang nakasanayan ng iba, bagkus ay subukan ang mga makabagong platform na magpapakita ng iyong pagiging leader sa larangan ng ideya habang pinapanatili ang kalidad ng iyong gawa. Ang pagbuo ng isang bagay na may layuning makatulong sa maraming tao ay nagbibigay sa iyo ng ganap na kagalakan at isang pakiramdam ng tagumpay na walang anumang katumbas na halaga. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging bukas ang isipan upang mapanatili ang kaayusan sa pagitan ng mga magkakasalungat na opinyon ng mga nakatatanda at mga kabataan. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan sa loob ng bahay dahil kaya mong makita ang bawat anggulo ng usapin nang walang kinikilingan, kaya gamitin ang talinong ito upang maging tulay ng pag-unawa.
Maging mapagpatawad sa mga pagkukulang ng iyong mga mahal sa buhay, at maging isang gabay na laging handang makinig sa kanilang mga hinaing ng may sapat na pasensya at pag-aalaga. Ang iyong intuition ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na pag-unlad o sa pagsali sa isang organisasyon na nagtataguyod ng kapayapaan. Kung may nararamdamang udyok na ayusin ang iyong kapaligiran upang maging mas produktibo at komportable ang iyong workspace, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagpapakita ng pagiging organisado. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan sa iyong espiritual na buhay, kaya pakinggan ito at huwag mag-alinlangan. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing bilis ng kuryente na handang unawain ang bawat detalye ng iyong mga pinag-aralan, lalo na ang mga paksang may kinalaman sa siyensya. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga materyales na magpapalawak ng iyong pangunawa sa kalikasan ng mundo, dahil ang mga ito ay makakatulong sa pagpapabuti ng iyong pagkatao bilang isang taong may malawak na kaalaman. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiyas sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng katotohanan hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong hinahanap. Iwasan ang pagiging masyadong aloof o mailap sa mga mungkahi ng iba na maaaring makatulong sa pagpapabilis ng iyong mga gawain, dahil ang pakikipagtulungan ay hindi tanda ng kawalan ng kalayaan kundi ng pagiging praktikal. Ang pagpapanatili ng isang maayos na ugnayan sa iyong mga kasamahan ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang hindi ka maging mag-isa sa pagharap sa mga mabibigat na responsibilidad. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa iyong pangmatagalang mithiin nang hindi isinasakripisyo ang iyong mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kaganapan sa iyong puso. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan upang muling makakonekta sa iyong panloob na lakas na nagbibigay ng direksyon sa iyong mga plano sa buhay. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na hangarin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag sa kabila ng mga pagsubok na ibinibigay sa iyo ng tadhana sa bawat araw. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro, kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging marangal sa lahat ng oras. Maging mapagmasid sa mga digital na dokumento o mga kontratang iyong pipirmahan ngayong hapon, at siguraduhin na naintindihan mo ang bawat detalye upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon sa hinaharap. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan sa teknolohiya o batas ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa pagsusuri. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong digital na paligid at ang iyong isip sa pamamagitan ng pag-alis ng mga negatibong impormasyon upang maging mahimbing ang iyong pagtulog at pagpapahinga sa kama. Ang kaayusan sa iyong mga kagamitan ay refleksyon ng kaayusan sa iyong isipan, kaya ang pagliligpit ng iyong mga gamit ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon na dulot ng sobrang pag-isip sa maghapon. Ang pagpapasalamat sa bawat bagong ideya na pumasok sa iyong isip sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating bukas. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa pagkakaroon ng disiplina sa sarili at sa pagkilala sa halaga ng bawat taong nakakasalamuha mo sa iyong paglalakbay. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag sa lahat ng pagkakataon. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyo at sa iyong pamilya. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 11, 22 at 33. Ang iyong maswerteng kulay ay asul langit o pilak na sumisimbolo sa kalinawan ng isip at inobasyon. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pag-aayos ng iyong mga file sa computer, ang pakikipag-usap sa isang grupo ng mga taong may parehong advokasya,
o ang pagsusulat ng iyong mga makabagong ideya sa isang journal upang hindi mo makalimutan ang mga ito sa hinaharap.